Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po tayo lahat, tayo po tayo sa Panginoon bago tayo makapakinig yung salita ng Diyos. Awitin po natin hymn number 76, Redeem. On hymn number 76, Redeem. Are you there? Say amen. Amen. Redeem. Ready, sing. Redeem, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed to His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed. His child and forever I am. Second. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me doth me dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Third, I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Last, I know I shall see in His beauty the King in His most loved delight, who lovingly guideth my footsteps and giveth me song in the night. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Amen. Ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Numbers 13. Numbers 13. Verse 27 hanggang 30. We are going to read the Word of God responsibly. Numbers 13, verse number 27 to 30. Verse 27 says, And they told him and said, We came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are old, and very great. And moreover, we saw the children of Anak. And the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites and the Jebusites and the Amorites dwell in the mountain, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. And Caleb stilled the people before Moses, and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May all bless us and encourage us, dear Lord, at huwag kaming alis sa dakong ito, na hindi po namin taglay ang mga spiritual na pagpapala na nagmumula sa inyong salita, Panginoon. Lahat na ito aking didalangin, pinapasalamatan sa matamis sa plano Kristo Jesus, sa amin Diyos kabaligtas. Amen. Okay, please be seated. Ito po ay kwento ng patungkol sa pagpadala ni Moses sa tinatawag na 12 spies. Okay? At sinorbe nila yung lugar na kung saan yon ay ang lugar na ipinangako ng Diyos, na kung saan doon yung mga tao ng mga Amalekites, mga
Hittites, Jebusites, Amorites, Canaanites, doon po sila nakatira. Ang mensahe ngayong gabi is all about positive attitude in life. Sa buhay natin ay marami tayong mga negatibo at positibong outlook sa buhay po natin. Okay? So, marami po yan. Maaari tayong magiging positibo sa buhay natin, sa pagtingin natin sa buhay, o maaari namang negatibo ang buhay po natin, pagtingin natin sa buhay natin. Pag sinabi na isang tao siya ay pangit, negatibo pong aspeto yan. Pag sinabi naman niyang siya ay gwapo o maganda, sabihin naman ng mga tao mayabang. Di ba? Hindi mo alam kung saan mo ilagay sarili mo. So, marami pong mga characters ang meron po dyan. Merong 10 spies, meron yung the 70 elders, nandyan si Joshua and Caleb, nandyan din si Moses and Aaron. So, hindi natin pwedeng pag-aralan lahat yung mga personalidad na yan, lahat ng mga karakter na yan. Pipiliin lang natin. Una-una, pipiliin natin yung the 10 spies. Yung 12 sila, so nahati sa dalawang fraksyon. Yung 10 at saka yung 2. So, dito tayo sa 10 spies. Ano ho? Sa verse 26, ang sabi po dyan, "And they went and came to Moses and to Aaron and to all congregation of the children of Israel in the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land." So after 40 days na sila ay napunta na doon, sinorbe na nila yung lugar, kasi ang inutos ni Moses sa kanila, tingnan nyo ang anong klaseng tao meron doon. Tingnan nyo anong meron sa syudad. Tingnan nyo kung bansa. At bagito pa yung kanilang mga sundalo, ititrain pa lang nila. So yun po yung ginawa ni Moses. Ito po ang nangyari sa 10 spies. The report, God's word is null and void. Yung utos ng Diyos, yung salita ng Diyos, binawalang bahala nila yan. Kumbaga, nagiging walang kwenta sa kanila ang salita ng Diyos. Ito po yan ang sabi nila. Verse number 28, sabi nila, "Nevertheless, the people be strong and dwell in the land, and the cities are walled and very great." So ngayon, nakikita nila yung mga tao, nakikita nila yung mga walls, hindi nila nakikita na meron silang Diyos na dakila. At minsan sa buhay natin, nakikita natin yung mga maliliit na bagay, at minsan nakikita natin yung malabundok na problema, hindi natin nakikita ang malawak na solusyon ng Diyos. Ito po yung nangyari dito sa mga spy na ito. Another one, not only the report, God's word is null and void, hanggang verse number 29, the report, these people were arrogant. Arrogante sila. Kita nyo sa verse 31. "But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people, for they are stronger than we." Hindi natin sila kayang talunin kasi malalakas sila. Parang boxing lang boxing lang ng Pacquiao at saka ugas, di ba? Akala ko nung una, ungas, yung pala ugas. Kaya ito, arrogante, hindi nila nakikita mo na yung Diyos, yung solusyon ng Diyos, ang nakikita nila kaagad yung kanilang kalaban. Okay? They were arrogant. Ano pa makita natin sa 10 spies? Verse 32, "And they brought up an evil report." Anong meron dito? They create fear in the congregation. Itong mga tao na ito, mahilig po ito gumawa ng katatakutan na mga balita. Parang minsan dito sa simbahan, yung mga bata, tinatakot ninyo, tinatakot natin. Paano?
Huwag kang maingay, nandyan si pastor. Diba? Ginagamit si pastor noong araw, ang kinakatakutan ng mga bata, wala, tumahimik ka na, may pulis. Di ba? Ang ginagamit nilang pantahimik sa bata, pulis. O kaya naman, pagkagabi, tumahimik ka na, may mumo. Aswang naman yun. Kaya nagkaroon tuloy ng malapantasi ng mga imahinasyon yung mga kabataan. Kaya natatakot na sila sa gabi, natatakot na sila sa dilim. Itong mga tao na ito, mga kapatid, create fear in the congregation. Kaya verse number 32, ito po yung sabi ng banal na kasulatan, and they brought up an evil report of the land, which they had searched unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people that we saw in it are men of great stature. Ito po yan. Tapos sabi nila, and there we saw the giants, the son of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers. Ganon lang ang tingin nila sa kanilang sarili. Para lang tayong mga tipaklong na pwedeng apakan, pwedeng paluin. Ganon po yung tingin nila sa sarili nila. Okay? So ito po yung mga tao. Minsan mga kapatid, kasi ang negative attitudes, mga kapatid, ganito po yan. Negative attitudes strike fear in our hearts. Negative attitudes nullify God's word. Hindi niya papansinin yung salita ng Diyos, i-discredit niya yung Diyos. At ito ay dadami pa ito. Negative attitudes breed haughtiness and arrogance. Ito po yan. Kaya itong mga tao na ito, 10 lang sila, milyon ang naapektuhan nila. On the other side, mga kapatid, so dito na tayo sa pangalawa, the congregation. Anong meron sa congregation? Nung marinig ng congregation, chapter 14, verse 1, and all the congregation lifted up their voice and cried, and the people wept that night. Nung marinig nila yung balita, narinig nila yung news. Ayan. Anong meron? Iyak. Alam niyo mga kapatid, ang pag-iyak, minsan hindi solusyon yan. Unless you need it. Crying is important, but on the other hand, pag iyak ka dahil takot ka, wala yan. Di ba? Para yung isang tao na aksidente, nahulog siya sa bangin. Mula gabi nakasabit siya doon sa sanga. At sumisigaw siya, "Tulong, tulong!" Grabe, nakasabit siya sa sanga eh. Sumisigaw siya, "Tulong, tulong!" Yung mga tao, isipin mo gabi nangyari hanggang umaga, nakasabit lang siya, walang tulog-tulog. Dumaan yung magsasaka, nakakalabaw. Sumigaw siya, "Tulong! Tulong!" Sumigaw yung magsasaka, "Bumitaw ka!" Sabi niya, "Sira ulo magsasaka na yun, hindi mamamatay ako." Kasi hindi niya nakita, ganun na lang pala kataas yung lupa. Di ba? Kaya sumigaw yung magsasaka, "Bumitaw ka!" Ay, kung bumitaw siya pala nung gabi pa, di malaya siya, no? Minsan, yung maiksi nating di ba? Yung maiksing solusyon, ginagawa nating problema. Di ba? Ginagawa natin problema. Ang nangyari sa congregation, mga kapatid, they murmured against God. Nagrereklamo sila sa Diyos. Verse 3, sabi po nila, "Wherefore hath God brought us into this land to fall by the sword, and our wives and our children should be a prey." Di ba? Bakit ba? Nagko-complain sila sa Panginoon. Bakit tayo dinala ng Diyos dito para mamatay tayo sa espada? At yung mga anak natin ay magiging mga alipin. At yung mga misis natin, baka gagawin pa, re-rapin pa yan. Sometimes,
in life, siguro tayo, we have complained. Na imposible naman, wala kayong mga complaint sa Diyos. During high school time, dumating sa point ng buhay ko, I don't believe God anymore. I was then, punta ko ng Zamboanga. Parang ano ako noon Pabadala ko ng eskwelahan to represent our school. Sa kahirapan, siyempre wala kang pocket money. Wala kang bag. Wala, mahirap ang buhay. So, minsan nasabi ko sa sarili ko, wala yata ang Diyos. So, nasabi ko sa sarili ko, walang Diyos. Pero nung dumating ako doon, nakita ko yung mga tao mas malala. Talagang hindi niwala sa Diyos. So, napasify naman ako, sabi ko, maniwala na lang ako. Maniwala na lang. Mas grabe sila doon. Di ba? Mas grabe yung mga tao ron. Nagising lang ako dahil alam nyo yung realidad. Dumating ako doon sa isang iskinita na yung halos mga bahay doon, may mga machine gun. Sabi ko, ito pala yung Diyos nila rito. At hindi ka pwedeng tumingin doon sa katabi mo. Pagka tinitigan mo yan, babarilin ka. Ganun ang panahon na yun. At hindi ka pwedeng magtanong sa palengke kung magkano ang presyo. Kasi obligado kang bumili. So, anong gagawin mo? Sabi ko, ito malala ito. Kung nagreklamo ako ng konti sa kahirapan ng buhay, ito malala ito. Walang mga Diyos ito. Okay? Ang masaklap doon, maganda doon, pag nagtanong ka, wala kang dalang pera. Pag sinabi, turo mo kagad yung mahal. Magkano yan? 5,000. Wala akong pera Susundan ka niyan. Susundan ka. Doon sa may Zamboanga barter trade, makipag-barter yan. Ewan ko lang kung meron pa ngayon yan. Susundan ka niyan. Ang gawin mo, pakita mo 1,000 mo. Ito lang yung pera ko Kukunin yan. Bibigay sa yung produkto. Ganun nung araw. Ewan ko lang ngayon kasi civilized na. Okay? Another one. The murmured against God. Itong verse 1 hanggang verse number 4, hindi lang sa Diyos sila nagmumurmur. The murmur against Moses at they rebelled against their leaders. Verses 5 hanggang verse 9. Yung congregation, hindi lang sila nagrebelde sa kanilang mga leaders, they despise God. Verse 11. Kaya sabi ng Panginoon, and the Lord said unto Moses, how long will this people provoke me? And how long will it be ere they believe me? For all the signs which I have showed among them, I will smite them with pestilence, and disinherit them, and I will make of thee a greater nation, and mightier than thee. Akalain mo, nakipag-bargain yung Diyos, patayin ko na lang kaya to. Tapos palitan ko na lang. Mula sa lahi mo, yun ang ipapalit ko. Grabe ito. Kasi nga, they despise God. They murmured against God. They accuse God on grounds of falsehood. Inakusahan nila yung Diyos. Akala ba namin, land floweth with milk and honey? Bakit itong lupang ito? Pangit. Disyerto. Alam niyo mapatid, mayroong chemical dyan sa tawag dito, sa Dead Sea. Na yan, chemical na yan, ginagamit yan sa mga metal, especially sa mga aluminum, ginagamit yan. That it will last for another 3,000 years. Ganun kayaman yung Israel. That will last for another 3,000 years. Yung kanilang fertilizer na nasa Dead Sea,
1,000 taon din bago maubos yan. Ganon sila kayaman. Then, ano pang ginawa nila? Itong congregation. They did not like the land God promised to them. Ayaw nila kasi nga disyerto. Pero alam nyo ba mga kapatid, yung Israel ngayon, umuulan na dyan. Kasi nga, nagtanim ng magtanim yung mga Israelita. I think, if I'm not mistaken, sa mga 70 million trees ang naitanim na nila. Kaya dahil 70 million trees yan, marami na mga tanim na mga puno, nagkaroon na siya ngayon ng rainfall dyan. Kaya nagiging fertile na uli yung lugar na yan. Pero nung araw, ayaw ng mga Israelita. At ang ginawa pa nila, they want a new leader and go back to Israel. Gusto nilang magkaroon ng bagong leader at babalik sila sa Israel. Yun po yung gusto nila. Alam niyo mga kapatid, ito po yung mga negative na mga tao. Okay? So ngayon, dako naman tayo sa tinatawag na report ni Joshua at saka ni Caleb. So dito tayo Joshua and Caleb. Anong meron sa mga taong ito? Una, makita natin sa mga taong ito, they had a godly attitude. Yung pag-uugali na godly. Okay? Para magiging positive ang outlook sa buhay natin, mga kapatid, dapat magkaroon tayo ng ugali na kagaya ni Joshua and Caleb, godly attitude. Chapter 14, verse number 24, ganito ang sabi ng salita ng Diyos, but my servant Caleb, because he had another spirit with him, and had followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Ito yun. Mga kapatid. Kasi merong godly attitude itong si Joshua and Caleb. Makarating sila sa promised land. Doon sa verse number 30 ng Numbers 13 verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it. For we are well able to overcome it. Positibo ang outlook niya. Sabi ng mga 10 spies, nako, para lang tayong mga grasshopper dyan. Pero itong si Caleb, hindi, kaya natin yan. Alam niyo mga kapatid, magandang espiritu nitong si Caleb and Joshua. Another one, itong si Caleb and Joshua, hindi lang godly yung kanilang pag-uugali. They guarded their hearts. Binantayan nila yung puso nila na huwag magyabang. Binantayan nila ang puso nila to stay humble. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, bantayan natin puso natin, di ba? Sa binata, pag makita ng medyo magandang dalaga, bantayan nyo puso nyo kasi kumakalabog yan. Kakalabog yan, baka tatalon yan, malipat pa sa iba. Kaya bantayan nyo. Okay? So, guard your hearts. Paano ba natin bantayan ang puso natin? Manatili tayong low profile. Humble, di ba? Lagi tayo dyan. Kaya itong si Joshua at si Caleb, kasama sila doon. Tingnan nyo Tingnan nyo. It only takes 40 days na yung 10 spies mag-backslide. 40 days lang. Samantalang nakita nila yung lahat ng milagro na ginawa ng Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos yan. Within a period of 40 days, nakalimutan nila yung mga gawa ng Diyos. Yung hinati, yung Red Sea, yung pillar of cloud by day, pillar of fire by night, yung mga mana na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yung makainom sila ng tubig. Nakalimutan nila yon. Isipin mo yung pinakain sa kanila ng mga quails, di ba? Yung quails, ang taas lang ng lipad ng quails,
2 cubics high. Ibig sabihin, isang kubiko mula dyan, pangalawang kubiko ganito. Nagliparan yung mga quails ganito lang kataas. O ganyan lang kataas. Grabe ang Diyos magbigay sa kanila ng pagkain. Ganyan kataas. Hindi ka natatalon, hindi ka rin yuyuko, sasaluin mo na lang. Kaso lang, maraming pinatay ang Diyos sa kanila. Kasi kumain sila, hindi na nila nginunguya. Naggalit yung Diyos. Kaya pag kumain tayo, magnguya-nguya tayo ha. Matay tayo. Kaya pinatay ng Diyos yun mga tao na yun. Daming nang patay dyan Paano kumain? Hindi marunong ngumuya. Ayaw pala ng Diyos yung hindi nginunguya yung pagkain. Kaya pala binigyan tayo ng Panginoon ng ngipin. Pero pag wala ka ng ngipin, pwede na siguro. Nawaan ng Diyos yan. Lunok na lang. Pero lahat naman tayo meron Kasi meron ng mga artificial ngayon. Pwede mo ng di ba? Artificial. Para yung sa akin, artificial na to dito. Dalawa Basag to, di ba? Kaya ito. Kaya, hindi ko na pwedeng ikagat ito ng ikagat ng yung burger pag kumain ako, hindi ko may kagat ng front. Kasi baka maiwanan. So sa gilid na lang. Kasi pag naikagat ko, 4,000 na naman. O di ang pangit. Bibili ka ng magkaano ka ng pera, di ingatan mo na lang yung ngipin. Kasi yung sanhi na aksidente ito. Okay? So, ibig sabihin, ngayon, may mga artificial. So, another one. So, ito si Joshua at si Caleb, they had a godly attitude. They guarded their hearts. Ito ang pinakamaganda. They trusted God against all odds. Kahit anong mangyari. Higanti man yung kanilang kaaway, at hindi pa sila magagaling na mga mandirigma, ang meron sila na alam nila, they trusted God against all odds. Mga kapatid, sa buhay natin, dapat magtiwala tayo sa Diyos. Kaya yun po yung ginawa nila dito sa chapter 13, verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it. For we are able to overcome it. Kaya natin silang talunin. Sa kanilang armas? No. Sa kanilang lakas? No. Dahil meron silang Diyos na magtanggol sa kanila. Kaya mga kapatid, sa buhay natin, kung matitigas man ang puso't isipan ng mga tao na sinisira natin, it might be our loved ones, meron tayong Diyos na malapitan at palambutin ang puso ng mga taong yan. Tumayo po tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you so much na sa buhay na ito ay meron kaming tinatawag ng positive attitude in our present life. We have so many negatives. Ngayon nga, pinagtatawanan, blessing pag negative ka. Ngayon, sa panahon na ito, pag positive ka, delikado ka. Parang, lalo na nung mga nakaraang buwan, parang kinadidirian ka na para may kitong. But, whether we live or die, we are the Lord's. Kaya kay Joshua at Caleb, whether they win or lost the fight against their enemies, it's the Lord's. Because the battle belongs to the Lord. Kaya mga kapatid, sa buhay po namin, tulungan niyo po kami na magkaroon ng positive outlook sa aming pong buhay, na kami po ay mamuhay, kagaya nila ni Joshua at Caleb, mamuhay na we have a godly attitude. Bantayan namin ang aming puso na huwag kami magyabang, kundi kami ay manatiling maging humble.
Kung dumating man ang mga matitinding problema sa buhay, kagaya ni Joshua at ni Caleb, they trusted God against all odds. Gabayan niyo po kami, Panginoon, at ilayo sa anumang uri na kapamakan at disgrasya. At dalangin ko, Panginoon, na kayo po'y patuloy na magabay sa amin. Mga kapatid po namin na sa kanilang tahanan, pagpalain niyo rin po sila, Panginoon. I-bless niyo po sila. At dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng kalakasan ng aming pangatawan to overcome the sickness, virus, and bacteria na laganap sa buong mundo, Panginoon. Almost every month, narinig namin yung variant na yan. And it create fear among people. So, dalayan ko, Panginoon, na bigyan niyo kami ng positive outlook sa aming buhay, na kahit anong mangyari, kami patuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon. Bless niyo rin po ang aming bansa, Panginoon, na marami pang makilala sa inyo. At dalayan ko, Panginoon, na pagpalain niyo rin po ang mga namumuno sa bansang ito. Lalo na sa mga anak mo ninyo, Panginoon, na ang pandemya ay hindi hadlang at hindi reason to backslide. But make this a reason na kami po, Panginoon, ay maging tapat, knowing na malapit na inyong pagbabalik. All these things I ask and pray in Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen. God bless us all. Handa po natin ang ating kaloob sa Panginoon at tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo sa ating pagpipikayan. Let's pray. Father God in heaven, again, we thank you so much, Panginoon, sa araw po na binigay niyo sa amin at ang mga kapatid po na narito na nagpanalangin sa bawat isa at muli kami na palalahanan ng inyong salita. Lord, help us na pagkatiwalaan po namin kayo anumang pong mangyari sa aming buhay. At we know, Lord, na lagi niyo po kaming pinoprotektahan. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa pribilehiyo ng aming pagbigayan sa inyo na ipopagpalain niyo po ang aming mga tithes and offering. At ingatan niyo rin po kami, Ama, sa aming pansamantalang paghiwalay. And all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Sa ating pagbibigayan at sa ating pagtatapos, uwitin po natin hymn number 119, I'll Be True, Precious Jesus. On hymn number 119, I'll Be True, Precious Jesus. Ready, say, I'll be true, precious Jesus, I'll be true. I'll be true, precious Jesus, I'll be true. There's a race to be run, there's a victory to be won every hour. By thy power, I'll be true. I'll go true, precious Jesus, I'll go true. I'll go true, precious Jesus, I'll go true. There's a race to be run, there's a victory to be won every hour. By thy power, I'll be true. Amen.